Good day everyone, good day sir. My name is Emmanuel F. Dakita, course BS ABI, section 4A. For today's presentation is itatakil ko po yung about sa marine litter. Marine litter, also known, marine debris, also known as marine litters, is human-created solid materials na katulad po ng nakikita natin dito sa presentation, plastic cups, mga plastic materials, tapos electronics, and then metal scraps. Ito po yung kadalasan na natapon sa dagat accidentally, or kahit yung mga tao na may alam na bawal is ginagawa pa rin nila. Next po is yung source ng pollution or mga debris. One of the biggest source is tinatawag na non-point source pollution. Yung non-point source pollution comes from oil, pet waste, pesticide, herbicide, fertilizer, road salt, bacteria, sediment, or anything or other contaminant that end up on the ground naturally or human activity. Nagagaling to sa mga agricultural natin business, and then sa mga factories, which occurs as result of runoffs. Runoffs, for example, is umulan, and then sa umulan tapos papunta sa bubong, papunta sa ilalim ng kotse, which is di ba minsan may mga oil, and napupunta siya sa mga waterways natin, and then end uply napupunta sa dagat. The Great Garbage Patch. Minsan yung mga tinatapon sa dagat, tinatapon natin sa dagat, akala natin doon lang sila nag-i-stay, hindi napupunta sa ibang lugar. Yung North Pacific Gyre, isa siyang location sa North Pacific na kung saan doon natutumpok yung basura natin dahil sa bagyo, sa malalakas na alon. Ang nakalagay is slowly moving it toward to the center of the region and trapping it. Yung gyre and trapping it, di ba? Akala natin nag-i-stay lang yung debris or yung mga kalat dun sa tinagtapo natin, pero hindi. Yung gyre po is a current of ocean meets, kumbaga nagbabanggaan, and then nagpo-form ng whirlpool system na nagtatrap sa mga basura na nagtatrap. And then may 5 tayong main gyres in the world's ocean. South Atlantic Gyre, Indian Ocean Gyre, North Pacific Gyre, South Pacific Gyre, and then North Atlantic Gyre. Next is yung effect ng debris sa ating marine life. Once na kain nila yung plastic or anything na debris, pwede silang ma-injure and eventually die. Hindi lang naapektuhan yung marine life natin, kundi pati yung coastal wildlife. Pwedeng ma-damage yung habitats nila. Pwedeng ma-damage yung habitats nila, and then maka-apekto ito sa coastal communities. Pwedeng yung mga isda na dating nandyan lang, na nahuli lang natin sila yan lang sa pangpang, hindi natin magagawa yun kasi hindi na natin magagawa yun kasi mas nasira na yung mga corals, wala nang titirang mga isda. And then yung may threaten siya sa human health safety. Pwedeng kasi yung mga isda pag nakain nila yung mga microplastic, and then yung isda na kumain ng microplastic is nakain natin, pwede magkaroon ng oxidative damage, DNA damage, and then change in genetic activity, at pwede rin magka-risk ng development of cancer. Last is
International Coastal Cleanup Day. On one single day each year, which is every September 21st, na ginanap din nakaraan sa school, volunteers and partners worldwide come together para mag-raise ng awareness of the global mismanage ng ating waste crisis. And World Cleanup Day harnesses the power of people around the world to achieve incredible things and journeying together. So sana hindi natin siya gawin once a year. Gawin natin siyang once a week kung pwede, or once a month, kasi marami ng products na nagagawa ngayon. Dumadami na rin yung population, and hindi maiwasan na mapunta yung dumi sa dagat. Mas maganda na hindi na natin siya maiiwasan, kundi sana mabawasan natin yung pagkalat ng plastic. Yan lamang po. Thank you.